Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. At patuloy po natin na ito na po yung huli na ating pagsasaliksik ng kayamanan ng ating Panginoon. At ito po ay natuklasan po natin nung tayo po ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, nung tayo po ay nananatili sa ating sarili kasalanan. Ito po yung susi. Kaya patuloy po natin na sinasaliksik. Ito na ay sa huli po natin, ay matutumayan po natin kung gaano kayaman po ang isang mananampalataya. But the rest, yung hindi pa, wala pa kay Kristo, ito po yung susi. So, humble yourselves. Kaya si Paul, nung ito po ay ibinigay po sa kanya, ay itinuring niya po ito na isang malaking pribilehiyo na siya po ay pinayagan na mangaral ng gospel sa mga hintil. No, hindi niya ito tinignan na isang nakakapagod o isang pagkaalipin. Ito ay tinanggap niya bilang masarap sa kanya. It is a delight. Right? Tandaan po natin, ang lahat ng mga servant o sino man na hinayo ng ating Panginoon bilang kanyang lingkod, ay tandaan po natin, ito po ay isang experience na kasiyahan at kagalakan sa bawat isa po sa atin to declare, no, the gospel of Christ. And I hope na ito po ay isang kagalakan po sa atin. The moment na tayo po ay nangangaral about Christ. And ito po ay, why? Because it is natural that we share the mercy and the love of God. Kaya galak na galak po tayo na ito po ay naibabahagi po natin. Tandaan po natin, it is the herald of salvation na ating daladala. It is the most joyful message we have sa mga tao. Kaya si Paul ay nagagalak po siya. Alam niyo ba, when the angels, ng mga anghel, sila po ay once na inutusan po sila na sila po ay nagalak at pinuri nila ang Diyos dahil sa ganitong balita. Ang kalangitan ay nagsaya, kinanta po nila yung awit na binabanggit po na glory to God in the highest. So Paul blesses God dahil sa malaking biyaya na ibinigay sa kanya. Imagine, binigyan siya ng pagkakataon that he might preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Because people, they have the unsearchable poverty. Kaya ito yung kasagutan para ang mga tao ay makita nila yung kanilang hindi matuklasan na depravity of their sin, yung poverty na meron sila. Kaya itinuturing ni Paul na ito ay hindi kapaguran, hindi ito pagpapagal, but as grace. Tinignan niya po ito nagbiyaya. That's why hope this all of us aspire this office. Lahat po tayo ay mag-decide na mangyari sa atin na ito po ay may palaganap sa mga tao. That's why those young men, no? Lalo na sa inyo, mga kabataan pa, you have to desire this office. Sabihin, nais sa inyo pa yung mapusok, no? Na maging kaparte ng ministry na ito.
those men, no, full of love to Jesus, na meron sa iyo yung apoy ng sigasig. Okay? So again, commit this earnestly, these gifts. Ito yung pinakamagandang regalo sa atin to preach the gospel. This is the best gifts. Wala yung mga gifts na kung saan ay magagaling sila, pero ito yung pinakamatinding regalo sa atin. Yung gawin mo yung ministry to share the gospel. Right? So, ibig sabihin, we are the men. You are the men of zeal and ability. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, make the ministry your aim. Dapat sa atin mapuno ang isipan po natin sa ganitong ministry, exercise our soul toward it. Tandaan po natin, if we will do these things, God, the Holy Spirit, will call upon you. Okay? Na ibig lang sabihin, even you, like Peter, Paul, to preach the word of reconciliation among the men. Right? Background po ito ng ating pinag-aaralan about the unsearchable riches of Christ. Hindi pa ito yung preaching po natin. Yung text mo natin ay nasa Revelation chapter 1. I'm not pointing na magtuturo po tayo about eschatology. Gusto mo lang pakita yung kayamanan na meron tayong sa mananampalataya. We are now believers, so ang preaching po natin is about the believer. Pero isiningit po natin kasi yung unang message po natin, it is the key para malaman naman nila yung kayamanan ni Kristo na wala sila, na meron lang sila yung kayamanan ng poverty, because their souls ay talagang nasa kalalagayan ng poverty, right? Wala sila kay Kristo eh. Kaya tayo may kay Kristo, nasa atin na po yung kayamanan po yun. That's why we are accounted to preach to those dying souls, no? We must preach, tell them about the unsearchable riches of Christ. Dahil nandito po, nasa Kanya po ang pag-asa ng tao, right? Yung kayamanan na dapat nila makita. Pabayaan na natin yung kayamanan na, kung ano namang kayamanan ng Panginoon, nasa atin na po yun. Pero yung kayamanan na dapat nila makita, yung kayamanan kung saan ang Panginoon ay nagpapatawad ng mga tao na gustong lumapit po sa Kanya. Right? Again, dapat makita ng mga tao, okay, yung kanilang Redeemer. So, kung ginawa ni Paul po ito ay let's do the same. Si Paul talagang hindi niya preach kung sino siya, kung sino yung mga ibang tinatanganan niya, kundi ang preach po niya is Christ. Christ alone. Why? Because nasa Kanya yung unsearchable riches. Pag nakita mo po itong riches kung ito, it's the riches will be the best known in eternity. Yan po dapat nilang makita. Right? Now, sa ating pag-aaralan about text, ang text ko po ay nasa chapter 5, verse 6. Right? Basahin po natin to understand. No? In Revelation chapter 5, verse 6. Nasabi po dito, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the king on earth, to Him who loves us and freed us from our sins by His love. Ganun po kayaman ng isang Kristiyano. A little prayer. Salamat po sa oras na ito. Dalahin po namin ang tulong ng Banal na Espiritu na maintindihan at maunawa, special Lord sa mga nakikinig. Kaya salamat po pa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so ibig lang sabihin sa ating pag-aaral ay una, naintindihan po natin
kayamanan na dapat mangyari, which is to humble before the riches of Christ will be revealed. Of course, kung wala ito, hindi may re-reveal sa iyo, lalo na sa kaligtasan, lalo na sa mga tao na wala pa kay Kristo. At yan po yung unang mensahe na ating pinag-aralan. Pangalawa, ito yung natutunan po natin about the reality of the riches of Christ. Nakita po natin, no? Kung naintindihan po natin, mabalikan po natin, ay nakita po natin yung katotohanan na mayroong kayamanan po si Christ. At yung pangatlo ay nakasentro sa kabuuan ng kayamanan po ni Kristo. And the message we have today, it deals with the riches of Christ and the riches of the benefits He give His people. Kaya makikita po natin ngayon kung ano po yun. That's why, nung panahon na sinusulat po ni John, sinulat niya po ito during the time when he was in prison. Nakakulong po siya doon sa Patmos, the Roman government, right? So, na-encounter niya ang Panginoon in that place. Kaya, tandaan po natin, of course, katulad kanina, no? Ang revelation talaga ay there are a lot of mystery, kaya pag-aralan ng maigi po ito para maintindihan. Kaya yung tanong, isa sa pinakamahirap na maintindihan. Pero there's a way para maintindihan ito. Magbasa, kumuha ng mga books regarding this, no? So, hindi po skatulid yung pag-aralan po natin, kundi gusto ko lang ipakita na ang chapter na to, yung benefits of the lives of the people of God. Yung mga beneficio na makikita po natin. Right? Hindi yung kayamanan na worldly matter, kundi ito yung kayamanan na ipinangako ng Diyos sa atin, sa inyo. So, number one na kayamanan, yung pagiging faithful ni Christ in verse 5. No? Yung katapatan po niya, who is the faithful witness. Right? In verse 5. Alam niyo ba ang Greek word ng faithful is pistos? Napaka-interesting word po ito. Kung titignan po natin sa ating kultura, ito ay isang tao kung saan ay ipinapakita niya ang kanyang katapatan sa pagdating ng transaction o any transaction, lalo na sa business or sa politika. Huwag na natin asahan ang mga katapatan ng mga politiko. Right? Sa mga ibang usapan po na, like businesses, no? Kasi business po yan. Kaya makikita po natin ang kanilang katapatan po dito. Why? Because there is an execution of commands. It means, ito yung discharge of official duty. Once na nangako ka, ay talagang gagawin mo. Right? Kasi ayaw mong masira, di ba? Ayaw mong masira yung usapan ko ninyo, especially kapag business ang pinag-uusapan. Di ba? Pero speaking of Christ, ay makikita po natin ang kanyang katapatan even in early age. Nakita na natin ang katapatan ng Panginoon, right? Kung ating naalala in Luke chapter 42 verse 52, yung istorya po doon, daanan niyo na lang sa mga tambutukan. Pero ang context po nito ay makikita po natin yung bata pa ang ating Panginoon. Anong sabi po niya is to do the will of my Father. You know? Bata pa lamang po yun. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinagagawa ng Diyos para sa atin, mga ipinangako ng Diyos para sa atin ay gagawin ni Kristo. So, biglang sabihin, sa kanyang murang edad, nakikita na po natin ang katapatan ng ating Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay ko nila. Right? Even you are unfaithful to Him, makikita po pa rin natin ang katapatan. Huwag ka na magiging disobedience, ha?
Kasi yun yung balakid para yung biyaya ng blessings ng Panginoon ay magiging sagabal. Okay? Kaya makikita po natin. Ibig sabihin, si Christ at the early age, nakita na po natin yung paggawa po niya to do the Father's business. Naintindihan niya. Kaya niya sinabi po ito. Di ba? Naintindihan po niya. Kaya makikita po natin yung kayamanan ng walang hanggang katapatan ng ating Panginoon. Right? At nakikita po natin, nung siya ay dumating, right? Anong ginawa niya? Nagpapako po siya sa krus. Namatay para sa iyo, para sa atin. Para sa mga makasalanan na katulad ko na. Hindi naman sinabi para sa iyo, kundi sa mga makasalanan. Dahil yun natin nakikita. At this is a promise na talagang ginampanan ng ating Panginoon para sa atin. Hindi naman po yun. Marami pang mga bagay na kanyang ginawa na nagpapakita lamang po ng kanyang event sa kanyang mga disciples. Nakita po natin ang kanyang katapatan sa pagtuturo sa kanila. Wala siyang itinuro na hindi niyakap ng mga disciples, right? Kung mayroong mga mali, sana hindi naging matatag. That's why this church faithfully teaching to you the truth, the more truth, the deep of truth. Kaya sa atin, maaaring nag-fall po tayo because maaaring hindi po natin kinuha ng seryoso. But again, still, makikita po natin that we are doing and trying to do na magiging tapat po tayo sa ating Panginoon. Right? Sa inyo at sa ating simbahan. Ganito po ang ginawa ng ating Panginoon. Right? Kaya makikita din po natin na kaya katapatan ng Panginoon nung kinumpirma po niya na hindi siya dumating para sa kanyang sarili. No? Dumating po siya para gawin kung ano man ang kalooban ng Panginoon. With that, doon pa lang, until now, ay makikita po natin talagang tapat. Sana ganun po tayo. Ibig lang sabihin, ganun din natin tignan yung nagiging tapat ng ating Panginoon at yan din po dapat ang gagawin po natin. Hindi pwedeng isuklian na hindi tapat ang ating Panginoon. Kaya lagi niyang hiningi sa atin na tayo po ay maging tapat po sa atin. Okay? Ibig sabihin, sa buhay nating mga Kristiyano, wala po siyang hindi gagawin sa iyo na hindi niya ipinangako na hindi gagawin. Kasi lahat po yun ay gagawin sa iyo. Right? Bilang kanyang hinirang o bilang kanyang ginawa until there, nakikita po natin ang kanyang pagkakataon. Okay? And number 2, makikita din po natin ang kayamanan nito sa kanyang grand and glorious resurrection in verse 5. Okay? And from Jesus Christ, the people witness the firstborn of the dead and the ruler of the kings of the earth. Right? Because the eyewitnesses of Christ arising from the dead, the apostles had a great hope in the faithfulness of Christ to fulfill all that He had promised and taught them. Nakita ito ng mga disipulo. Okay? That's why hindi po sila natakot, wala silang kinakatakutan na mangaral
nakituro ang mga katotohanan dahil nasa kanila po yung pag-asa. Right? Hindi po sila nangini. Ibig sabihin, hindi sila natakot. Naggawin ang pinapagawa ng ating Panginoon because they have. Nakita po nila mismo. At ibinigay sa kanila mismo kung ano yung dapat nilang tahanan. And we have also na meron din tayong tinatahanan. Right? Na ang Panginoon ay talagang matapat po sa iyo. Di ba? Ba't mo ginagawa po ito? Bakit ka nandito? Do you think ginagawa po natin because gusto lang natin? O nag-i-enjoy ka because of the company of the others? O something na meron kang nakita dito na maganda or something na meron kang pakinabang? Hindi po yan ang reason. Right? Una muna ay yung katapatan na ginawa ng ating Panginoon. Hindi naman siguro maganda yung katapatan na ipinakita sa iyo ng ibang tao tapos susuklihan mo ng faithfulness. Hindi po yan maganda. Pero ganun pa man, yung ipinakita ng katapatan sa iyo ng Panginoon ay of course, sinusuklian po natin na kahit hindi po natin kaya but still ay ipinapakita po natin that even na hindi po natin may pakita yung the whole faithfulness, but still we are trying. At sapat na po yun para ang ating Panginoon ay masuklian po natin sa katapatan po sa atin. Diba? And again, marami po siyang ipinangako after his death. Kaya itong mga disciple talaga naman, no? Ay gumawa sila, mabaho sila. Tama po nila yun eh. No? Imagine, they are the first-hand witnesses. Tayo, through faith na lang. Wala naman tayong nakita. No? Nakita mo ba na ang Panginoon talagang kahit galos, wala tayong nakita eh. Diba? Through faith na lang. And through by faithfulness, ay ginagawa natin po yun. But sa kanila, talagang nakita po nila. So, pwede po natin silang gayahin through faith. Diba? Kung talagang nagtitiwala ka sa Panginoon, ibig nang sabihin, alam mo na lahat ng ito ay ginawa po niya para sa iyo. So, ibig nang sabihin, tapat sa ginawa niya. So, dapat magiging tapat din po tayo. Whatever na ginagawa po natin, di ba? Kaya ating ginagawa po natin ito dahil alam po natin sa Panginoon. Hindi para sa ating pakinabangan. Di ba? Hindi para sa satisfaction po natin, kundi ginagawa po natin para sa Kanya. Kaya marami mga pangako kung saan ay tuluyan na ginagampanan ng ating Panginoon at ipinakita niya puno sa kanyang resurrection. Hanggang kanyang kamatayan, nakita po natin hanggang sa kanyang kamatayan. Diba? Kasi as a man, yung kanyang suffering, pwede naman siyang mag-request na hindi ko na kaya. Diba? Any moment, pwede niyang i-deny na hindi ko na kaya. O ibaba niyo na ako sa krus. Right? Pero hindi, talagang hanggang sa kanyang kamatayan, nakita po natin ang kanyang katapatan. Kaya hanggang sa kanyang pagkabuhay muli, ay nakikita po natin ang kanyang katapatan. Di ba? Okay? Kaya mapalad ang mga tao kung saan inilalagay nila ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Kaya mapalad ang isang tao na inilalagay niya kanyang puso, sa kanyang puso. Okay? Ang ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary. Number 3.
In verse 5 to 6 sa ating text, makikita po natin yung eternal riches of Christ, kung ano ang ginawa niya sa kanyang mga tao. Yung malaking pagmamahal na meron po siya sa kanyang mga tao, sa atin, sa lahat ng kanyang mga tao. Anong klase po ito? Ito yung pagmamahal na meron siya. Ito yung walang hanggan, the faithful love na ibinigay sa bawat isa po sa atin. Okay? In John chapter 13, verse 1, sabi po dito, having love is all which were in the world, He loved them unto the end. Anong klaseng pag-ibig po ito? It is an unselfish love. Hindi ito para sa kanya, kundi ito ay pagmamahal na iginawad po niya para sa atin. Imagine, no? Sa kanyang sinabi, kung kalooban lang, kung kanyang gusto lang ang gagawin niya, hindi niya ito gagawin alam-alam sa iyo. Kaya mga sabi niya, not my will, but thine be done. Sinabi niya po ito sa Diyos. So ano yung inuutos ng Diyos na gawin po sa kanya, na ikaw ay mamatay ka sa krus, alam-alam sa kanila. Kaya niya ginawa niya po yun. Kung hindi ka mahal ng ating Panginoon, saan ka ngayon pupulutin? Saan ka ngayon hahanapin? Because of that faithful love, unselfish love, nandito ka ngayon. Kaya kung hahanapin ka na saan, si Brother Mori, nandoon sa historic heritage. Hindi sila hanapin, magkahanapin. Tama nga, nandito pala yung mga taong hinahanap nila. Wala sa mall. Nandito. Right? Kung saan pinagsama-sama ng Diyos. Sika. Okay? Yan din yung constraining love. Huh? Sabi ko lang na 2 Corinthians chapter 5 verse 14. For the love of Christ constraineth us. Because He does judge that if one died for all, then we all die. Pagmamahal. Bigay po sa pagmamahal kung saan namatay para sa iyo at hindi ka na hindi pa. No? Hindi lang po yun. There is also inseparable love. No? Biglang sabihin, kahit ano ang mangyayari sa iyo, ay walang pwedeng maghiwalay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. No? Kakulangan, whatever situation you have, no? Kakulangan, persecution, anything you name, ay hindi po pwedeng maghiwalay sa iyo ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Right? Tribulation or distress or persecution, famine, nakedness, or peril or sword ay hindi pwedeng maghiwalay. So, kaya nga inseparable love. Ha? Sabi ng Romans chapter 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him that loved you, that loved us. Imagine yung richness ni Christ na meron ang isang Christian. Na meron ka. Na meron sa lahat ng mga tao. And the rest, yung pinakamatinding kayamanan na meron ka is yung malaking ginawa ng Panginoon. Ano yung ginawa sa iyo ng ating Panginoon? Nasa verse 5. Basahin po natin. To Him who loves us and has freed us
from our sin vice. What do you mean by that? Okay? It is a judicial cleansing. Imagine, sa harapan ng Diyos, hinatulan ka through His blood. You are washed of your sin. Kaya ngayon, hindi ka nakaaway ng Diyos. No? You have now peace with God. Hindi ka na hatulan ni naman. Because of your sin, you are an enemy or enmity. Kaya sana kung kaaway, pwedeng magkasundo. Yung immunity. Walang paraan yun. Kundi yung paghuhugas ng banal na dugo ni Kristo sa iyong kasalanan. And now we are now at peace with God. Meron ka ng kapayapaan. Kaya kung mamatay ka sana ngayon, ay wala na nangahatol sa iyo. Meron na tayong kapayapaan. We have na confidence na humarap sa Diyos. Right? Hindi na yung habang naglalakad ka dyan, ay ang hatol ng Diyos ay sumunod sa iyo. Anytime na may mangyari sa iyo, andun ka agad ang hatol ng Diyos. But now, meron tayong kapayapaan. And that's the great na ginawa ng Diyos para sa atin. Di ba? Hindi lang po yun, mga kapatid. Yung isang malaking pribileyo na kayamanan na ibinigay sa iyo, ibistod sa iyo, you made as king and priest. Tutusin, titulog to ng ating Panginoon. Bagamat tayo po ay nandito sa sanlibutan, right? Tinawag kang priest, ibig sabihin, ikaw ang namamagitan sa mga tao, right? To preach, to share, to make it para makita nila ang kanilang kalalagayan. Through you, ay makikita nila si Kristo na siyang pag-asa na meron sila to ease their unsearchable poverty. Di ba? Kaya itinuring po ito ni Paul as grace, biyaya. Kaya sa'yo, sa atin, biyaya dapat ang turing po sa atin para at least hindi tayo magsawa na ayoko na mag-share gospel kasi napapagod na ako or nagsasawa na ako, but we counted it grace, biyaya. So, binigyan ka ng biyaya para mag-share gospel. At kay Paul sa kanya ay talagang kinonsider niya as a blessing sa kanya. At yun, kung tutusin, ayaw niya kasi Gentiles, talagang mahirap abutin ng mga tao ito. Not unlike sa kanyang mga kababayan, no? Na sila po talagang saturated na sila sa katotohanan, yet nasa kanilang Old Testament. Pero sa ating mga Hintil, wala tayong kalam-alam regarding sa pangako ng Diyos. Pero itinuring niya na isang biyaya ito. Wow, biyaya para sa akin na umasiran ko ng gospel ng taong ito. Right? Kaya kung ituturing natin na ito ay kapaguran, or paglilingkod, talagang mapapagod ka. Pero kung ituturing natin itong biyaya sa iyo, okay, i-desire. You take it as a privilege na makapag-share. Imagine, binigay na sa kanila una sa mga anghel Right? Dapat sa kanila talaga ito The once na binigay sa kanila ito, and then binigay na sa atin. Kaya it is a blessing, it is a privilege na magkaroon po tayo ng it is a privilege na tayo po ay ginawang hari at pare. Why? Let's speak about two things.
na meron tayong pribilehiyo na meron kang posisyon. Tignan po natin. Right? Through our relationship in Christ, tandaan po natin, believers have a kingdom that cannot be moved or taken away. Ano yun? Ano yung kingdom na yun? Meron kang kaharian. Kaharian sa langit o kaharian ni Kristo ng Diyos. Meron ka sa sarili mo na hindi pwedeng kunin. Yun yung kaharian. Sabi mo natin yung langit din. Hindi din pwedeng bawin mo sa iyo. Yung langit na yung kaharian. Hindi. Pero mas lalo na yung kaharian na meron ka sa puso mo. It cannot be moved. It cannot be taken away. At higit sa lahat, you have the right to all the privileges and immunities of Christ. Right? At yun, grace is implanted and reigns in you and produces righteousness through holiness, inward peace, and spiritual joy. Ito yung meron sa iyo. Na kahit sabihin mo, salat ka ng lahat ng bagay, meron ka nito. To them, na punong-puno, umaapaw-paw, may wala sa kanila. May wala sa kanila. Wala sa kanila. Di ba? And one day, dati yung panahon that we will rule and reign upon the earth. Ay, parang ako. Kaya nga, sabi ni John Gill, entitled to the riches of glory in another world. They live like kings, they wear royal apparel, the robe of Christ's righteousness. They sit at the king's table and feed on a royal dainties and are attended on as kings, angels being their lifeguards and ministering spirit to them, and thereafter they shall reign with Christ on earth, and that for the space of 1,000 years. Sino ba si John? Reform. Tama, reform din tayo. So, quotes. At kaya ingat tayo sa mga quotes, yung mga kinuquote natin. Silipin natin kung talagang reform po siya para hindi tayo ma-check ng ating kapitbahay. Aware sila ngayon sa atin. Tinitignan po tayo. Right? So, this is it. No? Ito yung kayamanan na meron po tayo. That's why si Paul, itinuring niya po itong biyaya sa kanya, mga kapatid. And to preach Christ alone. No? We have to tell them that the riches of Christ, only Christ can have, and only Christ can make you humble. Only Christ can give you a peace. No? Kaya dapat naisin po natin ito. Lahat po. Makikita po natin yung kanyang seryoso pagiging man of preaching. Wala siya, di ba? Kung tutusin, yung kanyang kalidad bilang apostol, siya mas angat dahil I think, ano ba position ni low, tall, magaling. Pero hindi niya pinagbalak yun kung talaga premise niya si Christ dahil alam ni Paul na doon din yung kayamanan na kanyang hinahanap. Wala doon sa mga bagay na tangan-tangan po niya. Kaya malaking pasasalamat po niya. At siya pinili ng Diyos, no? Dahil sa kabila ng kanyang kayamanan, mayaman si Paul, pero may mas nakita si Paul yung kayamanan ni Christ. At yun yung kanyang sinasabi, pinipreach sa mga tao, especially sa mga again, this unsearchable riches of Christ ay hayag na po sa atin. The moment na ikaw ay humarap, with humbleness
na talagang kung ano ka. Harapin mo si Kristo kung sino ka. Hindi yung tatakpan mo, nagmamagaling ka, na wala kang kasalanan. Hindi ganun. Harapin mo siya. Kilalanin mo siya as na ikaw ay talamak ng makasalanan. At yun ang pag-asa mo na wala pa kay Kristo. Tayo po yun. Salamat po Diyos sa aming natunghayan sa apat na mensahe patungkol po sa unsearchable riches of Christ bilang mga mananampalataya ay hindi po namin po Diyos kayang tanganan po ito. But still, ito po ay ibinigay nyo bilang benefits ng mga mananampalataya ay ari po namin ng mga kayamanan po ito. Maraming salamat po Diyos sa kayamanan po ito na aming taglay-taglay sa ngayon. Wala pong sisidlan o hindi po sapat ang aming nalalaman upang ikaw ay pasalamatan. Hindi ang nalaliman ng puso po namin ikaw na harap. Maraming salamat sa oras kong ito at nawa yung pagmamahal ng Diyos ay patuloy na manariwa po sa amin. At ganoon din po yung patuloy na pagpapala ng iyong anak na si Kristo ay patuloy din na aming maranasan sa aming mga buhay. At patuloy na ipagpasalamat na din po ito. At sana sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kaliwanagan sa lahat ng mga bagay upang makita po namin ang kagandahan ng iyong salita sa tulong ng Banal na Espiritu Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ng Jesus.